Ika-11 Kabanata. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit na sina Jesus sa Jerusalem, tumigil sila sa bundok ng mga Olibo malapit sa mga nayon ng Bethfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali, na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan ang asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad." Kaya lumakad ang dalawa at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan na nakatali sa pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga taong nakatayo roon, "Hoy, ano ang ginagawa ninyo riyan? Bakit ninyo kinakalagan ang asno?" Sinabi nila ay pinapasabi ni Jesus, kaya pinabayaan na sila ng mga tao. Dinala nila ang asno kay Jesus. Sinapinan nila ng kanilang mga balabal ang likod ng asno at sinakyan ito ni Jesus. Maraming tao ang naglatag ng mga balabal nila sa daan, at ang iba naman ay naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. Ang mga nauuna kay Jesus at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, "Purihin ang Diyos! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Pagpalain nawa ng Diyos ang dumarating na kaharian ng ninuno nating si David! Purihin natin ang Diyos!" Pagdating ni Jesus sa Jerusalem, pumunta siya sa templo. Pinagmasdan niyang mabuti ang lahat ng bagay doon. At dahil sa gumagabi na, pumunta siya sa Betania kasama ang kanyang 12 apostol. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinabukasan, nang umalis sila sa Betania pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. May nakita siyang isang madahong puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito at tiningnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon, dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, "Mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo." Narinig iyon ng mga tagasunod niya. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Pinagbawalan niya ang mga taong may paninda na dumaan sa templo. Pagkatapos, pinangaralan niya ang mga tao roon. Sinabi niya, "Hindi ba't sinasabi ng Diyos sa kasulatan, 'Ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa'? Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." Nabalitaan ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang ginawa ni Jesus. Kaya humanap sila ng paraan upang mapatay siya. Pero natatakot sila sa kanya dahil hangang-hanga ang mga tao sa kanyang mga turo. Kinagabihan, umalis si Jesus sa Jerusalem kasama ang mga tagasunod niya. Ang aral mula sa namatay na puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na silang muli sa Jerusalem, nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Naalala ni Pedro ang nangyari. Kaya sinabi niya, "Guro, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Natuyo na." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Lumipat ka sa dagat,' at kung hindi kayo nag-aalinlangan kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo. At kapag nananalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Ang tanong tungkol sa awtoridad ni Jesus. Pagdating nila sa Jerusalem, bumalik si Jesus sa templo. At habang naglalakad siya roon, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan,
at mga pinuno ng mga Hudyo. Tinanong nila si Jesus, "Ano ang autoridad mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na iyan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang autoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Sagutin ninyo ako." Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao. Takot sila sa mga tao dahil naniniwala ang mga tao na si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila,